Natangay ang mga bubong, nabuwal ang mga puno at nabali ang mga poste ng kuryente. Yan ang mga pinsalang iniwan ng kabi-kabilang buhawing nanalasa sa Cebu. Makibalita tayo live kay Bex May Humawas ng GMA Cebu. Bex May? Maki, hindi inaakala ng ilang mga residente dito sa Cebu na magdadala ng pinsala ang bagyong Wilma kahapon. Ang nangyari kasi nung naging low pressure area na si Wilma, bigla kasing nagkabuhawi sa ilang bahagi ng lalawigan. Ilang oras matapos i-anunsyo ng Pag-asa na LPA na lang ang bagyong Wilma kahapon, nanalasa ang napakalakas na hangin sa lungsod ng Mandaue. Nakuhanan pa ng video ni News Cooper Marie Cristel Surilla ang epekto ng malakas na hangin na may kasamang ulan at kidlat. Kumakain daw noon si Surilla sa isang restaurant nang manalasa ang malakas na hangin. Pagkatapos nito, tumambad sa mga residente ang kabi-kabilang pinsala. Natangay ng hangin ang mga bubong ng ilang bahay. Isang residente ang nasugatan. Nasira rin ang bakod ng isang amusement park. Gatuyok lagi. Buto lagi nga. Kasak-kasak. Puso kayo, buyong aso ba? Aso. Ya, hangin na dito. Sa Lapu-Lapu City, napinsala rin ng malakas na hangin ang ilang bahay. May nabuwal ding mga puno at poste ng kuryente, kaya nagka-brown out. 4 ang nasugatan sa Lapu-Lapu. Nawasak din ng malakas na hangin ang bubong at ibang bahagi ng isang Stonecraft factory sa bayan ng Compostela. Ayon sa may-ari, nagtagal ng mahigit 2 minuto ang pananalasa ng malakas na hangin. May mga nabuwal ding puno. Maging sa Cebu City, nanalasa ang malakas na hangin. Marami ring punong nabuwal. Nililinis na ng lokal na pamahalaan ang kalat. Ayon sa Pag-asa Visayas, nagsimula bilang water spout ang malakas na hangin nabuo sa dagat. Umabot ito sa kalupaan. Nabuo raw ito dahil sa thunderstorm kahapon sa lugar. Maki, ang nakikita niyo sa inyong mga screen, yan yung mga bubong na nilipad nga ng malakas na buhawi kagabi. Sa kanina, dinatnan natin yung mga empleyado ng Social Welfare Office na namibigay na ng kanilang pasiunang tulong sa mga apektadong residente, gagaya ng food assistance at saka tolda na siyang gagamitin nila para isaayos o takpan ang kanilang mga nasirang bubong. Sa ngayon, may gaganapin ding na meeting around 4 o'clock ang Disaster Risk Reduction Management dito sa Mandaue para i-discuss rin kung magkanong financial assistance ang kanilang ibibigay sa mga apektadong residente. At yan muna ang latest dito sa Mandaue City. Bex May Humawas, Nagbabalita, Pilipinas.